Ako ay isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is very prophetic. It is choosing faith over fear in an uncertain time or in an uncertain future. Church, we live in a time where fear easily finds its way into our hearts. Nakakatakot ang mga balita. We hear news about rising prices, pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, malalang problema ng ating ekonomiya, pagbagsak na ekonomiya ng bansa, natural calamities, maraming nagbabantang bagyo, lindol sa ating bansa, and safety concerns. Wherever we go, we don't feel safe anymore. And stories of families struggling just to keep going on. Maraming pamilya yung talagang nasa surviving mode para lang makaraos araw-araw. Isama mo pa dyan ang mga balita around the globe. Ang mga wars and rumors of wars. Sometimes it feels like every headline brings worry instead of hope. But the Bible reminds us that this is not new to God. It's already written in Matthew chapter 24. Particular with verse 6, sinasabi doon, you will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. See to it na hindi mo ito ikapangamba o hindi mo ito ikatakot. Jesus acknowledged that fearful news would come. Alam ng Panginoon how to live like a human. Alam niya na may maraming nakakatakot na balita na maaaring dumating sa atin. But He also reminded us not to let fear rule our hearts. Because if we're going to be honest, yes, fear can still creep in. Sino rito yung walang takot at pangamba? Hindi mo ba't lahat tayo? Amen. Amen. There are fears, fear of tomorrow. Ano kayang mangyayari ngayon? Makaka-boyfriend ba ako ngayong taon? Makakapag-asawa ba ako ngayong taon? O mabubuksan kaya, makaka-recover kaya yung business ko ngayong taon? Diba? Fear of tomorrow. Hindi mo alam kung anong mangyayari eh. Fear of not having enough. Naku Lord, makakatapos kaya yung anak ko ngayon? Makakaraos ba ang aming mga enrollment at mga bayarin? Fear of repeating past pain or past mistake. Baka magkamali na naman ako. Baka bumagsak na naman ako ngayong taon. Di ba? Or fear of the unknown. Yung, sa totoo lang, kapag may bagong bagay, fear of the unknown, merong ano yun, dahil hindi ka aware o hindi mo alam, nakakaramdam ka ng takot, di ba? Lalo na kapag for example, first time mo magsasalita sa maraming tao, di ba? Kinakabahan ka, ninenervyos, natatakot ka. Kasi nga, it's unknown to you, no? So, that's part of pagiging tao natin. Or for some, fear of the bad news. Kaso sabi kanina, normal ang bad news. Amen? Normal ang bad news. Meron sa atin, marami sa atin dito, kakasimula lang ng taon, ang dami agad bad news. Meron ba? Meron ba dito? Yung, ba naman yan? Kakabukas lang ng taon, ang dami ng pangit na pangyayari o pangit tayong nakikita. Huwag mong tignan yung katabi mo. Okay? Yung fear of bad news. Pero alam nyo, ang Bible, laging may sagot. Sabi ng Psalms 112 verse 7, He will not fear bad news. Sino kaya tong He? Sino kaya tong He? Sino kayong tinatawag na tao? Sino to na hindi daw matatakot ang masamang balita? Because his heart is firm, trusting in the Lord. Sino kaya to? Hindi nyo kilala? Sabi mo sa katabi mo, just in case di mo alam, ikaw yun. Those who trust in the Lord, He will not fear bad news. Woo! Sino masaya doon? Wow, grabe ka, Lord. Di ba? Ang mga anak ng Diyos, hindi natatakot sa mga pangit at masamang pangyayari. Amen. Bakit? Our hearts are steady with God. Amen? Because we trust the King of Kings and the Lord of Lords. This verse emphasizes that a steadfast heart, ang isang matatag na puso,
confident sa Diyos ay nagdudulot ng kalayaan mula sa pagkatakot sa masasamang pangyayari. This verse speaks to a deep trust in God's provision and faithfulness, allowing believers to face life's uncertainties without a dread. Nang walang pangamba, walang takot at walang pagdadalawang isip. Tanungin kita kapatid, ano ang kinatatakutan mo ngayong 2026? Ang mensahe na ito ay para sa iyo. Today, God is calling us back to a deeper truth. Sa mas malalim at makapangyarihang katotohanan, dito natin dapat isandal ang ating buhay. Kanina pa lang sa awitan, kinompliment na tayo, kinomfort na tayo ng Lord sa mga kantahan. Na siya yung sasama sa atin, kaya hindi tayo dapat matakot. Siya yung pastol ng buhay natin, kaya hindi tayo magkukulang. Dumaan man tayo sa bundok o sa ilog. Hindi tayo matatakot dahil sasamahan niya tayo. Amen? Amen? The truth is, fear may be loud in our lives, but fear is not our future. Because in the scripture, it tells us in 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear. God has not given us a spirit of fear. But what? But of power, of love, and a sound mind. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkaduwag o pagkatakot. Sa halip, ang binigay niya sa atin ay kapangyarihan, pag-ibig at ng papayapang kaisipan. Alam ng Panginoon na ang takot ay maaaring dumating sa ating mga buhay, but it is not from God. Fear may knock, but it is not from God. Hello? Hello? Actually, fear is the enemy's voice. In 1 Peter 5:8, ano sabi doon? Maging handa kayo at mapagbantay. Be sober and vigilant. Because the devil, your enemy, prowls like a roaring lion. Come to think of it, sino rito yung nakarinig na ng roaring lion? Yung literal na leon na umaatungal. Hindi po ba? Kapag umatungal ang leon, ano ang mensaheng dinadala niya sa lahat ng nakakarinig? Ha? Ha? Takot. Di ba? Pag umatungal ang leon, ano ini-impart niya sa lahat ng nakakarinig? Nakakatakot eh. Nakakatakot talaga ang atungal ng isang leon. Pero ang sabi ng Bible, hindi naman siya totoong leon. Para siyang leon na umaatungal dahil ang mensahe niya ay manakot. Hello? Ito ang tinig ng dyablo, ang magdala ng takot sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya nga sabi niya sa verse 9, huwag kayong matakot sa Kanya. Katabi mo, huwag kang matakot sa Kanya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Hello? Sabi, normal ang takot, pero dapat nating trabahuin yung pananampalataya natin. Bakit? Ang faith ang tumatalo sa fear. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan o ganitong pagsubok, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. It happens to everyone. Fear itself is natural. Meron tinatawag na good fear and bad fear. But what we're talking about is the negative fear. The bad fear. Yung good fear is yung tatawid ka sa kalsada, may nakita kang truck na dumarating, bigla kang, ay, teka lang. Diba? You fear for your life, hindi ka tatawid. That's good fear. No? It will protect you from harm. Pero yung fear na tinatawag natin dito, yung fear na nakakaparalisa ng pananampalataya. Sabi mo, nakakaparalyze ng faith. Alam mo yun, may paniniwala ka, may pananalig ka sa Diyos, pero napaparalisa ka na parang ang walang Diyos. Bakit? Ino-overcome ng fear yung faith. It paralyzes faith. It is often the voice of the enemy trying to distract, discourage, and control you. Yan ang layunin ng takot. Kaya nga paulit-ulit sinabi ng Panginoon kay Joshua, have I not commanded you? Be strong
and courageous. Do not be afraid and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Listening to fear instead of God allows the enemy to sabotage your destiny. Ang pakikinig sa tinig ng takot kaysa sa tinig ng Panginoon ay sisira sa iyong God-given destiny. This is the reason kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous." Inuutusan niya na maging matapang at malakas si Joshua at huwag hayaan ng takot na maghari sa kanyang buhay. Dapat na mas maging malakas ang tinig ng Diyos kaysa sa tinig ng pagkatakot. Ano ba ang fear? Fear is an emotional response to perceived danger, uncertainty, or threat. Normal yan na maramdaman ng tao. Often accompanied by worry or hesitation. Kaya lang, if left unchecked, kapag hindi mo ito na-handle ng tama, it will distort your thinking. Sinisira niya ang iyong kaisipan. Kasi yung ginagawa ng fear, hinahayaan ka niyang mabuhay sa takot. It distorts your thinking. Hindi nakakapag-isip ng tama. It paralyzes action. Kaya tingnan mo yung mga taong takot. Yuko, dito na ako sa bahay. May aso sa labas, kung may multo sa labas. it paralyzes action and prevents us from stepping into the future God has prepared for us. Hadlangan ng takot na mangyari sa iyo ang napakagandang plano ng Diyos. Papayag ka ba? Hello? Papayag ka ba na ang takot ang maging hadlang para maranasan mo ang pangako ng Panginoon? As we stand at the threshold of a new year, carrying uncertainties, maraming bagay na hindi natin alam anong mangyayari ngayon 2026, unanswered questions, maaaring marami kang tanong sa Panginoon ngayong 2026, at tiyak nahaharap tayo sa mga real-life pressures. Iba't ibang bagyo, unos ng buhay, tiyak, parte yan ng buhay. This truth matters more than ever. The future is unknown to us, but it is fully known to God. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, pero ang mabuting bagay, alam na alam ni Lord kung ano ang mangyayari bukas. Actually, nakahanda na ang future mo sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kaya sabi niya, "Do not fear, for I am with you." Bakit? Sasamahan kita. Dahil ako ang iyong Diyos. Church, our future is not written by headlines. It is not determined by the economy, the weather, or circumstances beyond our control. Those are the things that we cannot control. So today, we choose faith over fear. We choose to surrender over anxiety. Ipaubayan natin sa Diyos kung ano ang mangyayari. Hindi natin ito maaaring kontrolin. We choose to believe that God is already in our future. Nandun na si Lord, naghihintay na sa'yo. Diba? Akalain mo yung 5 years from now, 10 years from now na dineclare ni Lord, na prophecy sa'yo or promise ni Lord, tapos na yari na yun. Iniintay ka na nga niya dun eh. So with confidence, we declare, fear is not our future, God is. Ang katotohanan, yung sitwasyon natin ngayon, maaaring i-describe ito ng pagkatakot. Maaaring ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na nakakatakot. Maliit ang tingin mo sa sarili mo at hindi mo sigurado kung kakayanin mo ang mga hamon na iyong haharapin sa taon na ito. Yes, fear may describe your present, but know this, it is not your destiny. Look at Gideon. Si Gideon in Judges chapter 6, he was hiding, threshing wheat in a winepress, afraid of the Midianites. Ito yung mga taon na sila ay alipin o binubuli ng mga Midianites. Ang Midian is so powerful that time na nasa ilalim nila ang Israel. Ang ginagawa ng mga Midian, masasama sila. Binubuli talaga nila ang mga Israelita. Sa tuwing dadating sila, dadaan sila, lahat ng makita nilang mapapakinabangan nila, kinukuha nila.
Pinaghirapan ng mga Israelitang pananim, kukunin nila lahat. Wala silang ititira, sisirain pa nila yung pananim. Pinaghirapan ng mga Israelitang pangangalaga ng mga hayop, kukunin nila lahat yon at wala silang ititira. At kapag nakita ka pa nila, papatayin ka nila. Kaya ito yung senaryo na itong si Gideon nagtatago. Takot na takot siya para sa kanyang buhay. Bakit? Malaki at makapangyarihan ang kanilang kaaway. But one moment, nagpadala ng anghel ang ating Panginoon. At ang sabi sa kanya, sa gitna ng kanyang pagkatakot at pagtatago doon sa kalaban, ang sabi ng anghel, "The Lord is with you, mighty warrior." Same word na gustong sabihin sa iyo ngayon ng Panginoon. Sa mga kapatid ko rito na binabalot ng takot at hindi alam kung ano, may naghihintay pa bang magandang kinabukasan sa iyo. Ito rin ang mensahe ng Diyos. The Lord is with you, mighty warrior. The Lord is with you, mighty warrior. Let it sink in. Despite of his present situation, mahina, takot, nagtatago, walang naghihintay na magandang future sa kanila. Pero ang pagkakita sa kanya ng Panginoon, ito yung tinatawag na revelation. That's why you have to listen. You have to receive a word from God. Bakit? It will change your perspective. Tingnan niyo po, pinakita ng Panginoon kay Gideon kung sino talaga, ano talaga ang identity ni Gideon. Reality, pinapakita, takot na takot si Gideon. Mahina, maliit, walang kakayanan. Pero sa mata ng Diyos, the Lord is with him. Mighty warrior. Ganyan ka nakikita ng Panginoon. I pray makita mo ang iyong sarili gamit ang lente ng Diyos. Para hindi mo maliitin ang iyong sarili. Ito ang identity natin. Ikaw ay sa Diyos at siya ay sa iyo. Lingkod ng Panginoon. Ikaw ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. God did not call Gideon by his fear. Hindi niya sinabing, "Hoy, matatakutin." Diba? "Hoy, Gideon, ano ba naman yan? Natatago ka dyan." Hindi eh. Diba? Tinawag siya ng Panginoon according to his identity, according to his future. Because ano ang future ni Gideon? Papatay siya at papaslang ng daang-daang kalaban na Midianites. Sa mata ni Gideon, dahil siya ay takot, hindi niya nakita yung kapasidad niya. Dahil sa totoo lang, wala siyang kapasidad. Pero ito ang nagbabago. Kapag alam mong sumasayo ang Diyos, yung presensya ng Diyos ang nagbibigay tapang sa'yo. Kahit ano pang hinaharap mong nakakatakot na sitwasyon, kapag alam mo na kasama mo ang Diyos, yun ang history maker. It changes everything. Kaya tanong ko, naniniwala ka ba talaga na sumasayo ang Diyos? That's the question. Kasi ang dami ng promises ni Lord sa Bible. Ang daming pangako ng Panginoon. Ikaw ay sa Panginoon. Siya ay sumasa iyo. Kaya nga sabi ni Gideon, kung sumasa amin si Yahweh, bakit ganito yung nararanasan namin? Hindi na siya gumagawa ng himala katulad ng ginawa niya sa aming mga ninuno kung paano niya iniligtas ang bayang Israel mula sa kamay ng mga Ehipsyo, kung paano niya hinawi ang tubig dagat para makadaan ang aming mga ninuno. Totoo yun eh. Kasi kapag natatakot ka, it distort your thinking, nasisira yung pag-iisip mo. Hindi mo nakikita ang Diyos sa sitwasyon. Hello? God did not call him by his fear. God called him by his future. When God speaks, fear is silenced. Kaya nung moment na yon, nagbago yung pananaw ni Gideon sa kanyang sarili. Bakit? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Ikaw ang gagamitin ko para iligtas ang bayang Israel mula sa kamay ng mapang-abusong Midianita. Anong nangyari? Si Gideon na ang tingin sa sarili, "Ha? Ako? Kami ang may pinakamaliit na lipi at ako ang pinakamahina sa aming lipi." Pero naniniwala siya sa sinabi ng Panginoon. Ako talaga? The Lord is with me? I am a mighty warrior? Fast forward. Itong Gideon na to na matatakutin at maliit at mahina ang tingin sa sarili, nakapatay ng 100,000 kaaway.
Yan ang nagagawa kapag alam mong kasama mo ang Diyos. What is fear over faith? Yes, fear is an indicator that we are human. Hindi po iniiwasan yan. Hinaharap ang fear. Lahat tayo nakakaramdam nito. It is an indicator na ikaw ay tao lang. But faith is an indicator that you believe in God. Fear focuses on your limitation, but faith focuses on who God is. Hindi ko to kaya eh. Matatakot ka. Pero kapag tinignan mo yung kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon, ang takot, ipapako nito ang mata mo sa iyong sitwasyon. Naku, limitado, wala na pag-asa, nagawa ko na lahat, wala na talagang solusyon to. Yan ang gagawin ng takot, pero ang pananampalataya ay nakatuon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, 1 Timothy 1:7, hindi espiritu ng pagkatakot ang ibinigay ko sa inyo, kung hindi kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Maaari nitong ilarawan ng iyong kasalukuyang kalagayan, pero hindi ito ang otorisadong humubog sa iyong buhay. Why? Dahil malinaw ang salita ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa iyo ay hindi takot, ang ibinigay niya sa iyo ay kapangyarihan para manalo, pag-ibig para manatili kang matatag, at maayos na pag-iisip para hindi ka magdedesisyon mula sa pagkatakot. Wow! Ganyan tayo, kamahal ni Lord. God's voice is stronger than the voice of fear. Sino ba hindi nakaramdam ng takot? Ako po hindi ako matatakotin na tao, no? Pero hindi ko sinasabing hindi ako nakaramdam ng takot. Meron talagang mga taong matatakotin eh. No? Pero lahat ng tao nakakaramdam ng takot. Kapag nandun ka sa pagkatakot, sa totoo lang, ang lakas ng boses ng pagkatakot. Parang yun na yung ending mo, no? Kapag nandun ka sa nakakatakot na sitwasyon, ang pinaparamdam niya sa'yo, wala ng pag-asa. Di ba? Minsan nialaw ni Lord, you have to face your fear. Alam niyo si David, kung may Bible character na maraming hinarap na takot at panganib, ibebet ko si David. Mula pagkabata, ang daming takot at panganib ng pinagdaanan ni David. Hanggang sa siya ay tumanda, hanggang sa siya ay naging hari. David knew fear deeply. Alam na alam niya what it feels and what it means to be afraid. Bakit? Buong buhay niya, naharap siya sa panganib. Ang dami niyang kalaban. Ang dami niyang kaaway. Kahit wala siyang ginagawang masama. He was anointed king but hunted like a criminal. Sa mahabang panahon, he was running for his life. Do you think hindi nakaramdam ng takot si David? Na nabubuhay siya sa loob ng kuweba, walang kuryente, walang ilaw, walang komportableng buhay. Tapos nanganganib ang buhay niya. Dahil sa tuwing malalaman ni Saul kung saan siya nagtatago, nagpapadala ng libo-libong mga sundalo. Pero ang ganda ng testament ni David, ang ganda ng testimony ni David, Psalms 34 verse 4. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all fears. Ulitin ko, He delivered me from all my fears. David didn't say God removed him from all danger. Instead, God delivered him from all fear. Ibig sabihin, hindi ka alisin ng Diyos sa nakakatakot na sitwasyon, pero bibigyan ka niya ng lakas para mapagtagumpayan ang takot. Tingnan mo, Psalms 23:4. Ang ganda nung awit natin kanina, pastol ng buhay ko. I will just highlight verse 4. Ano sabi niya dyan? Even though I walk through the valley of the shadow of death, kahit ako'y lumakad sa lambak ng kamatayan, hindi ako matatakot. I will fear no evil. Bakit? Hindi pa nakaramdam ng takot si David? Nakaramdam. Alam niya yung pakiramdam na yon. Pero sa kabila ng lahat, sabi niya, wala siyang kinatatakutang demonyo. Bakit? Mas malakas ang pananampalataya niya sa Diyos kaysa sa mga takot na kumukubkob sa kanyang puso. Marami siyang karanasan kung sino ang Diyos. Kaya kahit nahaharap siya sa panganib, ang naaalala niya lang,
Hindi, makapangyarihan ng Diyos ko. Hindi ba nung hinahamon ni Goliath ang bayang Israel, for 40 days, tuwing umaga, tumatayo si Goliath sa gitna ng battlefield at hinahamak niya ang bayang Israel. At sinasabi niya, choose a champion for yourselves. Yung pinakamagaling ninyong warrior, iharap niyo sa akin. One-on-one kami. Kapag natalo namin kayo, paglilingkuran niyo kami. Pero pag natalo niyo kami, maglilingkod kami sa inyo. Anong sabi ng Biblia? Lahat ng sundalo natakot kay Goliath. Actually, even King Saul, mismo si Haring Saul, natakot kay Goliath. Kaya nga umabot ng 40 days, biruin mo 40 days, araw-araw, hinahamak sila ni Goliath, pero walang naglakas loob na humaban kay Goliath. Bakit? Lahat sila kontrolado ng takot. Sabi ni David, when I am afraid, I put my trust in God. Nakakaramdam din siya ng takot. Pero kapag natatakot siya, tumatakbo siya sa kanyang Panginoon. We watched the David series, no? Yung may season 1 and season 2. We are waiting for season 3 nitong holiday season. Doon sa senaryo na naghahanap si Goliath ng kalaban. Takot na takot ang lahat. Siyempre, orchestrated ni Lord ito. Inutusan ni Jesse itong si David na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid doon sa battlefield. Kaya sa pagpunta ni David, paglapit niya doon sa battlefield, nasasalubong niya yung mga sundalong nagtatakbuhan. Dahil natatakot na nga kay Goliath, paunti ng paunti yung mga sundalo noon na nakalinya. Paunti ng paunti, araw-araw, nababawasan sila ng sundalo dahil natatakot ang Israel. May isang scene doon, sabi niya, anong nangyayari? Sabi niya, yan, si Goliath, hinahamon tayo. Narinig niya. Narinig niya yung pangahamak ni Goliath. Sabi niya, sino ang hindi tuling Pilisteo na yan para hamakin ang bayan ng Diyos? Ako ang lalaban sa kanya. Sabi ng mga tao, syempre, liit pa. Kasi teenager lang si David. Si Goliath, he was born a warrior. He was trained to do that. Si David, pastol lamang ng tupa. Nakarating kay Haring Saul kasi si Saul umalis na sa battlefield eh. So dinala si David kay Saul. Ano sabi niya, mahal na hari, ako po ang lalaban sa Pilisteyong iyon. Sabi niya, alam mo ba that he was born to be a warrior? Anong laban mo sa kanya? Anong sabi niya, kinuwento niya ngayon, ang karanasan niya sa Panginoon. Ako po ay pastol ng tupa ng aking ama. Kapag po ang mga leon at oso inaatake ang aming tupa, pinapatay ko po ang leon at oso sa pamamagitan ng aking kamay. Ang Diyos na nag-ingat sa akin laban sa oso at leon ay siyang Diyos na sasama sa akin para mapatay si Goliath. That's faith. I love yung part na yon. Tinanong siya, hindi ka ba natatakot? Aren't you afraid? Sino ka para lalaban kay Goliath? Aren't you afraid? Sagot ni David, I am. Hindi niya sinabi, hindi ako natatakot. Sinabi niya, natatakot din ako. Pero yung tinig ng Diyos ay mas malakas at makapangyarihan kaysa sa tinig ng pagkatakot sa buhay ni David. I love dun sa scene na sinabi ni King Saul. Napaisip ako na kung nandun ako sa sitwasyon na yon, how did King Saul allowed David na maging representative ng bayang Israel against Goliath? Wala naman training si David eh. You know what? Ang ganda ng pagkakaano nila sa eksena na yon. And it really struck me. Dahil sa mata ni David, habang kausap ni Haring Saul itong batang David, nakita niya yung tapang na meron si David na dating meron siya nung sinasamahan pa siya ni Yahweh. Dahil yun ang nawala kay Saul. Di ba nawala na sa kanya yung anointing dahil nalipat na nga kay David? Nakita niya yung sigla, yung presensya ng Diyos sa mata ni David.
Kasi nakita sa mata ni David yung pananampalataya niya sa Diyos at naramdaman ni Saul na kay David ang presensya ng Diyos. That's why he allowed David. Kasi kinwestiyon nga yun ng mga leader ng Israel. Ha? Ba't mahayaan yan na siyang makipaglaban? Wala kang training si David. Pero kasi, yan ang nagagawa ng presensya ng Diyos. Kapag sumasa iyo si Yahweh, tumatapang ka sa tama. Marami rito tumatapang sa mali. This is how we overcome fear. We bring it to the Lord. We believe and stand on His Word. We focus on who God is. We act in faith, and fear will lose its power because God takes charge. Fear often comes with God's calling. Minsan, ang pagkatakot na nararamdaman natin ay hindi mula sa panganib, kundi mula sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Sino na rito yung natakot sumunod sa Diyos? Alam niyo, pag tinawag ka ng Panginoon, sa totoo lang, the initial feeling mo ay matakot. I remember, nung ako ay tinatawag ng Panginoon na magpastor, hindi ako natakot para sa buhay ko. Natakot ako para sa kinabukasan ng mga anak ko. Hindi ganun kadali na isurrender mo kay Lord ang iyong plano. Hindi rin ganun kadali na isurrender mo sa Kanya ang kinabukasan ng pamilya. At that time, pero grabe lang din talaga yung biyaya ni Lord to be able to say yes to God. Pero kasi sinasabing hindi ako nakaramdam ng takot. Dahil kung ako ang tatanungin, I will never. Hindi ko gugustuhin na sundan yung path ng tatay ko. Same thing with Mary. When the angel appeared to Mary, her first response wasn't excitement. Nung nagpakita sa kanya ang anghel, hindi naman na-excite si Mary eh. Anong una niyang naramdaman? It was fear. Natakot si Mary. For the longest time, walang messenger ang Diyos na bumaba sa lupa. Wala siyang ni-raise up no prophet. 400 silent years nga ang tawag doon. After that, 400 long years, biglang nagpadala ng anghel ang Panginoon si Angel Gabriel kay Maria. It was new for Mary. Bagong bagay sa kanya yun na makita niya ang isang anghel. Hindi siya na-excite, yay! Nagpakita ang anghel. Hindi. It was not like that. It was fear. Kaya nga sabi ni Gabriel sa kanya, do not be afraid, Mary. For you have found favor with God. Bakit? Bago dumating ang anghel, planado ang buhay ni Maria. Magpapakasal sila ni Jose at bubuo sila ng masayang pamilya. Biglang umentra si Gabriel. Di ba? Sa human thinking, minsan natingin natin, si Lord panira moment, no? Di ba? Di ba minsan tingin natin, talaga si Lord. Minsan nga kay Jay, patingin natin kay Lord eh. Bakit? Yung mensahe na yun, sinabi ng anghel, Maria, ikaw ay babaeng bukod na pinagpala sapagkat ikaw ay pinili ng kataas-taas ang Diyos. Ikaw ay magbubuntis. Lilimliman ka ng banal na Espiritu Santo at ang sanggol na iyong isisilang ay ang sanggol na iyong isisilang ay ang tagapagligtas ng sanlibutan. How I wish na pwede tayong tumalon kung ikaw si Maria. Wow! Grabe naman yung calling ni Lord sa buhay ko. Wow! I am blessed among many women. Pero hindi yun ang naramdaman ni Maria. Bakit? Alam niya na kapalit ng pagkatawag na yon ay ang sakripisyo. Yung future na pinlano niya, may interrupt. Naman, Lord, planado na buhay ko eh. Di ba? Di ba? Ay, mga young adult dyan. Lord, ito yung gusto ko eh. Hindi nga yan ang gusto ni Lord sa'yo eh. Sometimes fear doesn't come from danger, it comes from obedience.
God didn't remove all the questions sa isip ni Maria, but God gave her assurance of His favor. Kaya sabi niya, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Huwag kang matakot, pinapaboran ka ng Diyos. Ang maganda kay Maria, she feared and obeyed God. She feared and obeyed God. Kasi sabi ng Ecclesiastes 12:13, the end of the matter, all has been said, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kung may takot na inuutos sa atin, ito yung banal na pagkatakot sa Diyos. Pagkatakot na ayaw mong sumuway sa Panginoon dahil mahal mo siya. Parang kay Joshua, God's presence secures our future. Sa buhay ni Joshua, nahaharap siya sa malaking responsibilidad. Ngayon, 2026, may maraming hinaharap na challenge. Malaking responsibility o malaking bayarin. Si Joshua stood at the edge of a new season dahil ito yung season na patay na si Moses. Without Moses, facing giants, carrying great responsibility. Kaya sa kanya paulit-ulit na sinabi ng Panginoon, do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Fast forward. Lahat ng tapakan ni Joshua ang lupain, ibinigay sa kanya ng Diyos. Ganun siya sinamahan, pinaboran ng Panginoon. Tuloy-tuloy na pagpapala at tuloy-tuloy na pagtatagumpay. Yan ang ginagawa kapag hindi tayo nagpakontrol sa takot, sa halip ay nanalig tayo sa Panginoon at hinayaan natin na ang magandang plano niya ang mangyari sa ating mga buhay. Mga kapatid, when God goes with you, fear cannot control you. Church, as we step into a new year, we admit this honestly. The future is unknown, but God is not. A new year brings hope, but it can awaken fear. The fear of repeating past pain, the fear of uncertainty, the fear of responsibility. But we are not entering New Year driven by fear. We are entering it by faith and in surrender.